Welcome to our first video edition. Nasaan ang paraiso na dapat nating balikan? Nasaan ang Eden na dapat nating tirhan? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lahat po tayo ay gusto ng paraiso. Lahat po tayo ay nais makamtan at malasap ang kaligayahan sa isang paraiso. Ngunit, imbis na paraiso, ngayon ay mga sakit, dilubyo at mga sakuna. Hindi ito ang gusto ng Diyos sa ating mga anak niya. Kaya lang, talagang ito po ang nangyari. Sa totoo lang po, paraiso talaga ang nais ng Diyos sa ating lahat. At upang ating malasap ang tunay na kaligayahan sa paraiso. Kung ating babalikan ang kasaysayan sa banal na kasulatan, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalaki. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. May isang ilog na lumalabas sa Eden na dumidilig sa halamanan at mula rooy nababahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila na do'y may ginto at ang ginto sa lupang niya ay mabuti. Mayroon din namang bidilyo at batong onyx at ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush at ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hedekel na siyang umaago sa tapat ng Assyria at ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Katapat sa kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa at sa inilalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat tinawag na lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niya. At ipinangalanlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at mga ibon sa himpapawid at bawat ganid sa parang. Katapat sa lalaki ay wala na sumpungan maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghihilom sa laman sa dakong iyon. At ginawa niyang babae at ito na po si Eva. Dahil sa pandaraya at panloloko, nauto ng ahas ang babae at nauto din ng babae ang kanyang asawa at nilabag nila ang utos ng Diyos. Hindi nila naganap ang tunay na kalooban ng Diyos at ang utos ng Diyos ay kanilang nilabag at dahil doon sila ay pinarusahan ng Diyos at sila ay pinalayas sa lupain o sa paraisong Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at ang babae at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nadiningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. So, ang ahas po ay pinarusahan ng Diyos, ilalakad ng ahas ang kanyang katawan sa lupa at ang babae naman ay mahihirapan sa panganganak at ang Panginoon niya ang kanyang asawang lalaki. Ang lalaki naman ay pinahirapan ng Diyos at kung hindi siya magpapawis ay hindi makakain ang kanyang pamilya. Sa ngayong panahon po, ito po ang nalabag nating mga naligaw na sa katotohanan. Itong Genesis chapter 2 verse 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ito po ang hindi natin ginagawa sa panahon ngayon.
Hindi na po natin iniingatan at inaalagaan ang kalikasan, bagkus pansariling interes na po natin ang ating pinahahalagahan. At naligaw na rin po ang mga turo ng karamihang pagtuturo na ang Earth at ang universe po ay temporaryo para sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay ang imahinasyon nilang paraiso, ang imahinasyon nilang Eden na kung saan ay walang realidad. At ang realidad pong paraiso ngayon ay napabayaan na po ng tao. Hindi na po inaalagaan ng tao at iniingatan ng tao. Tunay nga po na paraiso ang ating mundo. Paraiso ang bawat realidad na makikita mo. At magbabalik ang paraiso kung tayo po ay magbalik din sa Diyos. Tulad nga po ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang sinumang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Sa mundo po tayo nagmula dahil likha po tayo na nagmula sa alabok. At sa mundo din po tayo babalik. At ang ating paroroonan ay ang paraisong pinanggalingan natin. At makakapanumbalik lang po tayo sa Diyos kung atin pong lilingunin ang ating pinanggalingan. Ang ating pinanggalingan po ay walang iba kundi ang lupa. Diyan po tayo nanggaling at diyan po tayo babalik. Ang lupang ito na ating inabuso sa ngayon, ito din po ang magiging paraiso sa hinaharap. Dahil sa panluloko ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino, tayo po ay naligaw na sa Diyos ng ating mga ninuno. Kaya nararapat lang po tayo na manumbalik sa Diyos ng ating mga ninuno upang ang ating paroroonang paraiso ay ating marating. Kaya't abangan niyo po ang aming next upload, Tunay na Diyos ng ating mga ninuno. Abangan po ang next video na aming i-upload. Thank you. Ang tunay na Diyos ng ating mga ninunong Pilipino sa Panay Antique ngayon ay Tobias Forniel bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating bansa. 1380 Arabians na may dalang relihiyong Islam sa pamumuno ni Sharif Karim ul Makdum. 1521 Spanish na may dalang relihiyong Kristyanismo sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating bansa, ay marami ng mga Pilipino ang naninirahan sa ating paraisong lupain. Mapayapa ang pamumuhay ng ating mga ninunong Pilipino sa ating lupain. Pangangaso, pangingisda, at pagtatanim ng halaman ang kanilang ikinabubuhay. Ayon sa mga mas pinaniniwalaang kasaysayan, ang unang mga tao daw po sa ating bansa ay tinatawag nating Aita o Aitas o sila yung mga Negrito. Ang unang pangkat ay ang mga Negrito na maliliit lamang ang taas nila na umaabot lamang sa 4 na talampakan, maitim ang kanilang balat, pango ang mga ilong, mahakapal ang mga labi at kulot na kulot ang itim na mga buhok. Ang ikalawang pangkat ay ang mga Indones. Ang unang pangkat ng mga Indones ay kayumanggi at matatangkad na may balingkinitang katawan. Sila ay may maninipis na labi at matatangos na ilong. Malay ang ikatlong pangkat na naninirahan dito sa Pilipinas. Sila ay nakarating sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka na tinatawag na balangay. Sila ay may mataas na antas ng pamumuhay. Ang pagkahukay ng Tabunman sa pangunguna ni Robert Fox sa Yungib na sa Palawan ay isa sa mga patunay na mas marami pang naunang tao dito na nanirahan sa Pilipinas bago pa dumating itong mga dayuhang Malay at Indones. Ito na rito ang Kalyawman, ang Tabunman at ang Cagayanman. Ang Cagayanman, ang Tabunman ay ilan lamang sa mga mas nauna pa
sa mga Eta at mga Negritos na naninirahan na sa ating bansa bago pa man dumating itong mga dayuhan. Itong Kalyaw man na huling na-discover na naman ay isa naman po nga napakalaking patunay na marami nang nabubuhay na mga mamamayan dito sa Pilipinas bago pa man dumating itong mga dayuhan. Kung atin namang babalikan ang kasaysayan o ang alamat ng Maragtas na sinulat ni Pedro Monteclaro na taga Antique o taga Panay, sa Maragtas pong ito, doon po natin malalaman na si Dato Pulpulan, ang tatay o ang ama ni Dato Maricudo, ay mga Negrito o Eta na matagal nang naninirahan sa Antique kasama ng kanilang pamayanan bago po dumating itong mga 10 born niya na datus. Kagaya ni Dato Timbangkaya, Dato Paiburong, ni Dato Sumakwil, at marami pang iba. Kapayapaan daw ang hinahanap ng 10 datong ito, kaya sila ay lumayag papunta dito sa Panay upang makasumpong ng kapayapaan. At namuhay nga silang mapayapa, si Dato Paipurong, si Dato Sumakwil at iba pang mga dato. Mapayapa ang kanilang pamumuhay bago pa dumating ito si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na nakikipagkuhan sa Espanya para sa kanilang paglalayag. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable, kaya bilang pakipagkaibigan ay pumayag silang makipagsanduguan sa mga Espanyol. May ilang mga Pilipino ang tumanggap sa relihiyong Kristyanismo na dala ng mga dayuhan, ngunit karamihan ay hindi ikinalugod ito. At nagdulot ito ng digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at maraming mga Pilipino. May mga sinaunang Pilipino rin na sumasamba sa maraming Diyos at pinaniniwalaang banal ang daigdig. At ito na nga po ang paniniwala ng aking mga ninuno sa Antique at Panay na ang daigdig po ay banal. Ito po ay sagradong katawan ng Diyos na inirigalo niya sa atin upang maging tinapay, upang maging daan, upang naging malaking batong buhay, upang naging ilaw na siyang bumubuhay at pumapatay sa lahat sa atin. At ipapaliwanag pa po natin ito sa page na ito kung patuloy po kayong magsusubaybay at patuloy pong pakikinggan ang aming sinasabi sa page na ito. Pinaniniwalaan nila na may isang pangunahing Diyos o dakilang nilalang na siyang may likha ng langit, ng lupa at ng tao. At ang Diyos pong ito ang siya rin naglikha sa kanyang sarili. Kaya nga po medyo nagkagulo noong unang panahon diyan sa pagtatanggol ng mga Pilipino sa kinikilala nilang Diyos. At wala pong kinikilala ang ating mga Pilipino noon kundi itong universo at ang Diyos anak na walang iba kundi itong earth at ang kanyang Diyos ama na universe. Ito po ang Diyos ng aking mga Diyos na kinikilala po ng mga taga-Antique at Panay bago pa man po dumating ang mga dayuhang mga alipin at mga dayuhang manloloko sa ating bansa. At ito po ay atin pa pong ipagpapatuloy ang mga marami pang pag-aaral habang susundan ninyo po, habang patuloy po ninyong sinusubaybayan ang page na ito. Bibigay po namin sa inyo ang mga patunay at mga karagdagang kaalaman na magmumula sa banal na kasulatan at banal na Quran na siyang dala ng mga dayuhan din sa ating bansa. Abangan po ninyo ang aming 3rd video edition. Paano naging Diyos anak ang earth? Paano naging Diyos Ama ang universe, na Diyos ng mga Diyos ng ating mga ninuno bago pa ipinakilala ang Diyos ng mga dayuhan sa ating bansa. Welcome to our 3rd video edition. Paano naging Diyos anak ang earth? Paano naging Diyos ng mga Diyos ang universe, na Diyos ng ating mga ninuno? Tunay bang Diyos anak ang earth? Tunay bang Diyos ama ang universe? Ang Holy Bible o ang banal na kasulatan o Biblia ang magpapatunay. Mga patunay na mula sa banal na aklat na Quran.
Mga patunay ng agham. Ang Diyos ay ilaw. Unang Juan chapter 1 verse 5. Unang Juan chapter 1 verse 5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Allah is light. An-Nur chapter 24:35. Allah is the light of the heavens and earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp. The lamp is within a glass. The glass at it is where a pearly white star lit from the oil of the blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light, Allah guides to His light whom He wills, and Allah presents examples for the people, and Allah is knowing of all things. An-Nur 24:35. God is the Sun. Psalm 84:11. For Jehovah God is a sun and a shield. Jehovah will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Awit 84:11. Awit 84:11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Juan 8:12. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan 9 verse 5. Samantalang ako'y nasa sanlibutan,
sa araw at sa isang tila haliging apoy sa gabi upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. Pahayag 10:1. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na naog mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Ang Diyos ay ilaw. Unang Juan chapter 1 verse 5, ano or 24:35. Hindi yan literal, haha, palusot nila. Mga Gawa 9 verse 3. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y na malapit na sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Mga Gawa 26:13. Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa sa araw, at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglalakbay na kasama ko. At nang magsubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Nakita ng mukhaan ni Propeta Moises ang Diyos na ilaw. And when Moses arrived at our appointed time, and his Lord spoke to him, he said, My Lord, show me yourself, that I may look at you. Allah said, You will not see me, but look at the mountain. If it should remain in place, then you will see me. But when his Lord appeared to the mountain, he rendered it level, and Moses fell unconscious. And when he awoke, he said, Exalted are you, I have repented to you, and I am the first of the believers. Ang Diyos ay ilaw. Ito po ay literal at espiritual na katotohanan. Hindi po natin maitatanggi na literal ang Diyos na ilaw, dahil nakita po ni Apostol Pablo at ni Propeta Moises ang Diyos na nag-iilaw, at nabulag pa nga po sila at nasilaw sa kanilang nakita. At napakadami po ng mga verses na nagsasabi na nakita ng mukhaan ni Moises ang Diyos. God is the sun, awit 84:11. Jesus is the morning star, pahayag 12:26. God is light, 1 John 1:5. Ano or 24:35. Malaking katanungan, nakita nga ba talaga ng mga tao noon ang Diyos na ilaw? Sagot, opo.
with the sword, there shall not one of them flee away, and there shall not one of them escape. Allah subhanahu wa ta'ala said, "And to Allah belongs the east and the west. So wherever you might turn, there is a face of Allah. Indeed, Allah is all-encompassing and all-knowing." QS Al-Baqarah 2 verse 150. Do you not see that Allah drives clouds? Then He brings them together. Then He makes them into a mass, and you see the rain emerge from within it. And He sends down from the sky mountains of clouds within which is hail, and He strikes it with whom He wills, and averts it from whom He wills. The flash of the lightning almost takes away the eyesight. Do you not see that Allah sends down rain from the sky, and we produce thereby fruits and varying colors? And in the mountains that are tracked, white and the red, of varying shades, and some extremely black? Yes, Pater 35 verse 27. Do you not see that Allah sends down rain from the sky and make it flow as a spring and rivers in the earth? Then He produce thereby crops of varying colors. Then they dry, and you see them turn yellow. Then He makes them scatter the breeze. Indeed, in that is a reminder for those of understanding. QS Sumar 39 verse 20. Malinaw po sa mga patunay na bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bansa noong 1380 at noong 1521 ay may Diyos na po ang ating mga ninuno. Yan na nga po ang pinatunayan po ng mga websites at saka mga resources natin. Kasama na rin po sa ating pasasalamatan na naka-flash na po sa ating screen. Ang realidad at espiritual na ilaw na Diyos o Diyos na ilaw ang nagtuturo sa atin upang makita natin ang kaliwanagan na ating nakikita ang totoong Diyos na ilaw na siyang bumubuhay sa atin, na siyang ating daan, na siyang ating malaking batong buhay, na siyang Alpha Omega, na siyang nagbibigay sa atin ng ating makakain sa araw-araw, na siya rin ang pumapatay sa ating lahat. At kitang-kita na po ng ating mga mata kung sino po ang Diyos na malaking batong buhay na siyang pumapatay sa atin, na siyang bububuhay sa atin. Wala na pong iba kundi ang Diyos ng ating mga ninuno na matagal na natin kinalimutan at ngayon po ay dapat nating balikan. Na walang iba nga po kundi itong Earth na Diyos Anak at ang universe na ating Diyos Ama na nilikha sa kanilang sarili. Nilikha ng Diyos ang kanyang sarili. Abangan niyo po ang aming next video na aming pagpapatunayan doon na nilikha nga po talaga ng aming Diyos na Earth, Diyos Anak, Universe, Diyos Ama ang kaniyang sarili. Abangan niyo po ang aming next upload.